Karambola ng pampaserong bus o tanker at motorsiklo sa Muñoz, Nueva Ecija kaninang madaling araw. Sabi ng ilang residente, lapitin daw talaga ng disgrasya ang pakurbadang kalsada. Para sa latest aksyon sa Nueva Ecija, may live report ang aming kasamang Simon Gualvez. Mon! Yes, Erwin, makikita niyo pa sa aking likuran ng bus na tinakpan na ngayon ng trapal na isa sa mga sasakyan nakipagsalpukan sa may Maharlika Highway kanina dito sa Muñoz, Nueva Ecija. Inilipat ang mga sasakyan dito sa bakanting lote malapit sa kalsada kaya balik na halos normal ang daloy ng trapiko. Yun nga lang, hindi pa rin makapaniwala hanggang sa ngayon ng mga residente rito, lalo't siyam nga ang bilang ng mga nasawi dahil sa malagim na aksidente. Mahati sa gitna ang harapan ng bus na ito sa kahabaan ng highway sa Muñoz, Nueva Ecija. Ang nakabanggaan nitong tanker, mistula namang papel na nilukot sa lakas ng impact. Base sa investigasyon, biyaheng pa Maynilang Victory Liner bus na galing Tuguegarao. Alas 12:30 ng madaling araw nang mag-overtake ito sa isang motorsiklo. Pero nawalan ng kontrol ng bus driver, kaya sumalpok ito sa kasalubong na oil tanker. Nahagip din ng puwetan ng bus ang motorsiklo, dahilan kaya tumilapon ito sa gilid ng kalsada. Siya mang nasawi sa insidente, kasama na mga driver ng kapwa bus at tanker. Patay din ang mag-asawang sakay ng motorsiklo. Siyam naman na iba pa ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa mga kalapit na ospital. Sa mga larawang ito nakuha ng Muñoz Nueva Ecija PNP, makikitang nakasabit pa ang katawan ng mga nasawing pasahero ng bus. Ang isa, pumailalim pa sa bus. Nung lumabas ako, natakot-takot yung driver kaya noong Victory nakalaylay. Ang misis ng driver ng oil tanker halos himatay sa kaiiyak nang makita mga naiwang gamit ng asawa sa loob ng sasakyan. Huli raw sila nagkita noong Sabado. Hindi niya na raw nakausap. Yung asawa niya kasi hindi nga umuwi sa kanila. Minsan lang sa loob na isang linggo. Ayon sa mga pulis, madalas ay mabilis magpatakbo mga dumadaang sasakyan dito. Siguro driver's error, gano'n. Hindi natansya o hindi na miscalculate yung motor sa harap niya. Or maaaring inaantok siguro. Kaya sa tingin ko sir, hindi ho mabilis kasi kabababa pa lang yung pasayeros din sa kwan. Aarangkata pa lang yan. Ayon pa sa mga otoridad, mahigit 10 na ang bilang ng aksidente sa bahagi ito ng kalsada mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Dito sa Maharlika Highway naganap ang aksidente. Mapapansin nyo, bahagyang kurbada ang daan. Kaya't ayon sa mga otoridad, may tuturing talagang accident-prone area ang lugar. Wala rin daw sapat na ilaw sa nasabing highway, pero iba ang paniwala ng ilan. Meron talaga dito na na lumalabas na parang nagpaparamdam. White lady nga raw yun. Dahil di sa pagkakasalpok, nagkaroon ng tagas ng tanker na puno ng gasolina at diesel. Agad na inilipat ang laman nito para maiwasan ang dagdag na disgrasya. Erwin, umakyat pa sa nadagdagan pa ng 4 ang bilang ng mga sugatan at umakyat na nga ito sa 13 habang nanatili naman sa 9 ang bilang ng mga nasawi dahil sa aksidente. Samantala dumating naman kanina ang mga tauhan ng gas station na nagmamay-ari ng oil tanker maging ng Victory Liner bus pero tumanggi sila magbigay ng anumang pahayag. Iniimbestigahan pa rin ang aksidente at ayon sa mga otoridad posibleng maharap sa kasong sibil ang operator ng bus at ang may-ari ng oil tanker. Nagpadala na rin ng mga tauhan ng LTFRB para magkaroon ng separate investigation ng kaso. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Nagpapagaling